Itapon sa putikan ang sariling ina. Iyan ang ginawa ni Paulo habang humahalakhak ang asawa niyang si Cynthia sa tabi niya. Akala nila ay isa lamang akong pulubing pabigat na sisira sa kanilang marangyang selebrasyon. Hindi nila alam, ako ang tunay na may-ari ng bawat hibla ng suot nila at bawat sentimo sa kanilang bangko. Ngayon, ang inang inapi ay muling babangon bilang reyna ng kanilang katapusan. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng iyong langit, Paulo? Sino ang hihingi ng tawad kapag ang lahat ay bawiin ko na sa'yo? Huwag ka nang tumuloy sa loob, Nay. Nakakahiya sa mga guests ko. Look at yourself. Para kang basahan na naligaw sa gitna ng mansyon ko. Ang mga salitang yun ni Paulo ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Rosa. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat na naranasan niya sa mahabang panahon ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Nakatayo siya sa harap ng malaking gate ng mansyon. Ang mansyon na siya mismo ang nagpadala ng bawat sentimong ipinambayad. Ngunit ngayon ay tila isang banyagang pinagbabawalang pumasok. Ang kanyang suot na kupas na blusa at luma ng palda ay basang-basa na dahil sa biglaang pagbuhos ng ulan. Ngunit hindi niya alintana ang lamig ng panahon dahil sa mas matinding panginginig ng kanyang puso. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang lalagyan na nakabalot sa plastik. Ito ay bibingka, ang paboritong kakanin ni Paulo na maaga niyang ipinagluto at buong ingat na binitbit mula sa malayo. Umaasang ang init nito ay magsisilbing tulay sa malamig nilang ugnayan. Ngunit sa harap ng kanyang anak na ngayon ay nakasuot ng mamahaling tuxedo, ang pagkaing iyon ay mukhang basura lamang. Si Cynthia, ang asawa ni Paulo, na balot ng mga diamante at kumikinang na gown, ay lumapit at tinakpan ng kanyang ilong gamit ang isang panyong sutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang tinitingnan ang matanda. I told you, Paulo, ang mga ganitong klase ng tao ay hindi dapat hinahayaang lumapit sa gate. It ruins the aesthetic ng party natin. Look, ang putik mula sa tsinelas niya ay kumakalat na sa driveway. I'm sorry, Hon. Lalayuan ko na siya. Sagot ni Paulo. Ang boses nito ay walang bakas ng pagmamahal. Tanging pagkairita lamang ang nangingibabaw. Tumingin siya sa kanyang ina nang walang kadikadit. Nay, please, umuwi ka na muna sa probinsya o kung saan man. I'll send you money na lang. Huwag ka nang manggulo rito. It's my big night. I'm about to be named as the top executive. Ayaw kong masira ang reputasyon ko dahil lang sa pagpapakita mo rito na mukhang pulubi. Ang lalagyan ng bibingka sa mga kamay ni Rosa ay dahan-dahang lumuwag hanggang sa tuluyan itong mahulog sa semento. Walang anumang tunog ng pagbagsak ang narinig, kundi ang marahas na pagtalsik ng mainit na kakanin sa maputik na lupa. Ang pagkaing pinaghirapan niya ay nayurakan na ng sapatos ni Paulo nang hindi man lang nito tinitingnan. Ang bawat butil ng kakanin na nakahalo sa putik ay tila ang kanyang sariling pagkatao na minaliit at tinapakan ng anak na minahal niya higit sa kanyang sarili. Ang panginginig ng mga labi ni Rosa ay hindi na maitago. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga luha na humahalo sa malamig na tubig ulan na dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na pasanin na nais na niyang bitawan. Paano naging ganito ang batang dating humahalik sa kanyang mga kamay tuwing gabi? Paano naging bato ang pusong dati niyang pinupuno ng pagmamahal? Paulo, anak, kahit sandali lang, ang bulong ni Rosa na halos hindi na marinig dahil sa hagupit ng hangin. Ngunit ang tanging tugon na natanggap niya ay ang marahas na pagpihit ni Paulo sa kanyang katawan upang talikuran siya. Security, dalhin niyo ang matandang ito sa likod, sa bodega malapit sa kusina. Huwag niyo siyang hayaang lumabas hanggat hindi natatapos ang party. At siguraduhin niyo na hindi siya makikita ng kahit sinong bisita.
Utos ni Paulo sa mga gwardiyang nakatayo sa gilid. Hinawakan si Rosa sa magkabilang braso ng mga lalaking nakasuot ng uniforme. Hindi siya lumaban. Hinayaan niya ang kanyang sarili, nakaladkarin palayo sa nagniningning na liwanag ng mansyon, patungo sa madilim at malamig na silid na puno ng mga lumang kagamitan at alikabok. Habang dahan-dahang isinasara ang pinto ng bodega, ang huling nakita ni Rosa ay ang masayang halakhak ni Cynthia habang nakasandal sa balikat ni Paulo, papasok sa mundong itinayo mula sa pawis at dugo ng inang na ngayon ay kanilang ikinakahiya. Sa loob ng kadiliman ng bodega, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ulan na tumatama sa bubong na yari sa yero. Naupo si Rosa sa isang lumang silya, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan na tila may hawak pa ring pag-asa kahit ang totoo ay wala na itong laman. Ang bawat hibla ng kanyang pagtitimpi ay unti-unti nang napapatid at sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Saan nga ba nagkamali ang isang inang ang tanging hangad ay ibigay ang lahat para sa kanyang anak, kung ang dulo ng lahat ng sakripisyo ay ang ituring na isang mantsa sa marangyang buhay na siya rin naman ang may likha. Ang sinag ng umaga na pumasok sa maliit na siwang ng bodega ay hindi nagdala ng init, kundi isang malupit na paalaala ng bagong katotohanan ni Rosa. Ang bawat kasukasuan ng kanyang katawan ay tila naninigas dahil sa lamig ng semento at sa bigat ng mga kahon na kanyang itinabi upang magkaroon ng maliit na espasyo sa pagtulog. Hindi pa man lubusang sumisikat ang araw, ang tunog ng susi na pumipihit sa kandado ng pinto ay naging hudyat na ng pagtatapos ng kanyang panandaliang pahinga. Ang marahas na pagbukas ng pinto ay nagpadala ng alikabok sa hangin at doon ay tumambad ang figura ni Cynthia na suot ang isang mamahaling silk robe. Ang kanyang mukha ay puno na agad ng inis. Gising, nanay! Hindi ka narito para magbakasyon. Ang mansyon na ito ay hindi charity ward, natatanggap lang ng matatandang walang silbi. Ang boses ni Cynthia ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan. Itinuro niya ang mahabang pasilyo na nagdurugtong sa kusina at sa grand sala. Maraming dapat linisin. At dahil wala kang pambayad sa pagtira mo rito, ang iyong pawis ang magsisilbing upa. Walang imik na tumayo si Rosa. Inayos niya ang kanyang gusot na damit at dahan-dahang lumabas. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat upang hindi makalikha ng anumang abala. Inabutan siya ni Cynthia ng isang timba ng tubig at isang basahan. Sa loob ng malawak na sala, ang mga puting tiles ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, ngunit para kay Cynthia, hindi ito sapat. Sinadya niyang itapon ang laman ng kanyang tasa ng kape sa gitna ng sahig. Ang madilim na likido ay dahan-dahang kumalat sa maputing ibabaw na tila isang mantsa sa dangal ni Rosa. Linisin mo iyan. Gamitin mo ang iyong mga kamay, Nay. Gusto kong makita ang refleksyon ko sa sahig na yan kapag natapos ka. Utos ni Cynthia habang nakatayo sa tapat ni Rosa. Ang kanyang matutulis na takong ay halos sumasayad na sa mga daliri ng matanda. Lumuhod si Rosa. Ang lamig ng tiles ay tumagos sa kanyang mga tuhod, ngunit mas ramdam niya ang panliliit ng kanyang pagkatao. Habang kinukuskus niya ang sahig, narinig niya ang mga hakbang ni Paulo na pababa mula sa ikalawang palapag. Sandaling tumigil ang puso ni Rosa sa pag-asang baka sa pagkakataong ito ay makita ng kanyang anak ang kalupitang nangyayari. Ngunit nang lumapit si Paulo, ang tanging nakita niya sa mga mata nito ay ang pag-iwas. Paulo, look at your mom. Masyado siyang mabagal. I'm just trying to help her na maging productive. Baka kasi lalong manghina ang katawan niya kung nakaupo lang. Wika ni Cynthia sa isang malambing ngunit mapait na tono. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa braso ni Paulo. Tumingin si Paulo sa kanyang ina na nakaluhod sa kanyang paanan, pawisan at may bahid ng dumi sa mukha.
Huminga siya ng malalim at umiwas ng tingin. Nay, makinig ka na lang kay Cynthia. She's just doing this for your own good. Disiplina lang ang kailangan para hindi ka maging pabigat sa amin. We have a reputation to protect, and having you here is already a huge favor. Ang bawat salita ni Paulo ay tila isang pako na ibinabaon sa krus na pasan ni Rosa. Hindi na siya sumagot. Ipinagpatuloy niya ang pagpunas sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dumi. Sinusubukang lunurin ang sakit sa pamamagitan ng paggawa. Nang makaalis ang mag-asawa patungo sa dining room, naiwan si Rosa sa gitna ng katahimikan ng malawak na sala. Ang tanging kasama ay ang kanyang sariling anino at ang bigat ng kanyang mga lihim. Lumipas ang ilang oras at dinala si Rosa sa likod ng bahay upang maglaba ng mga kurtina at kumot. Sa gitna ng tambak ng mga basang tela, sinigurado ni Rosa na walang nakatingin sa kanya. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang isang maliit at lumang cellphone, isang gamit na itinago niya mula pa kagabi. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, pinindot niya ang isang numero. Attorney Ben, ito si Rosa. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, puno ng pigil na emosyon. Huwag mo munang ituloy ang paglilipat ng mga shares. Gusto ko pang makita, gusto ko pang malaman kung hanggang saan ang kayang gawin ng sarili kong dugo. Ipadala mo ang lahat ng records ni Cynthia. I want to know every centavo she spent using Paulo's account, which is actually my account. Sa kabilang linya, ang boses ng kanyang tapat na abogado ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man ito makasagot ng mahaba, naramdaman ni Rosa ang isang presensya sa kanyang likuran. Ang hangin sa paligid ay biglang bumigat, at ang aninong bumalot sa kanya ay hindi nanggaling sa ulap. Dahan-dahang lumingon si Rosa, at doon ay nakita niya si Cynthia na nakatayo. Ang mga braso ay nakahalukip-kip, at ang isang mapanuyang ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi. Ang mga mata ni Cynthia ay agad na dumapo sa cellphone na hawak ni Rosa. Ang kislap ng kuryosidad at galit ay sabay na nagningning sa kanyang mga mata. Sino ang kausap mo, Nay? At saan galing ang phone na yan? Akala ko ba wala kang dala kundi ang mga basahan mong damit? Ang bawat hakbang ni Cynthia papalapit kay Rosa ay tila isang banta ng panganib. Bago pa man makapagtago si Rosa, marahas na inagaw ni Cynthia ang kanyang kamay. Ang kuko nito ay bumaon sa balat ng matanda, habang pilit na kinukuha ang tanging koneksyon ni Rosa sa kanyang totoong mundo. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan ni Rosa at Cynthia ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ng matanda. Marahas na hinablot ni Cynthia ang maliit at lumang cellphone mula sa kamay ni Rosa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya habang sinusuri ang simpleng kagamitan na iyon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi nang makitang luma at kupas na ang modelo ng telepono, malayo sa mga mamahaling gadget na nakasanayan niya. Isang basag na phone. Talagang humanap ka pa ng paraan para makipag-ugnayan sa kung sino sa labas. Sino ito, Nay? Ang mga kasabot mo ba sa pagnanakaw? Isinusumbong mo ba sa kanila na marami kaming pera rito? Ang boses ni Cynthia ay puno ng lason. Ang bawat salita ay sadyang itinaas upang marinig ng mga katulong na naglalakad sa malapit. Hindi nakasagot si Rosa. Pinili niyang yumuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang palda. Alam niyang kapag nagsalita siya, baka hindi niya mapigilan ang galit na matagal na niyang ibinaon. Ngunit ang katahimikang ito ay lalong nagpaalab sa galit ni Cynthia. Itinapon niya ang cellphone sa damuhan ng walang pag-aalinlangan, at bago pa man ito makuha ni Rosa, tinapakan niya ito gamit ang kanyang matutulis na takong hanggang sa tuluyan ng madurog ang screen nito sa ilalim ng putik. Wala kang gagamiting kahit ano na hindi namin alam. Dito ang batas ko ang masusunod. Bulong ni Cynthia bago tumalikod at naglakad palayo.
Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pagmamataas. Lumipas ang hapon na puno ng bigat sa dibdib ni Rosa. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, ang kapaligiran sa loob ng mansion ay biglang nagbago. Narinig ni Rosa ang mga nagmamadaling hakbang sa pasilyo at ang hysterical na boses ni Cynthia na umaalingaw-ngaw hanggang sa bodega. "Paulo, my ring! My diamond ring is gone. I left it on the vanity table before I showered and now it's gone." Dali-daling bumaba si Paulo mula sa kanyang opisina. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. "Hon, calm down. Baka nailagay mo lang kung saan. Hahanapin natin." "No, Paulo. I checked everywhere." Walang ibang pumasok sa kwarto, kundi ang matandang yon kaninang hapon para magdala ng mga bagong labang kurtina. Itinuro ni Cynthia ang direksyon ng bodega kung saan naroon si Rosa. Siya lang ang may pagkakataon. Alam mo naman na galing siya sa hirap. Baka nasilaw siya sa kislap ng brilyante. Ang puso ni Rosa ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi niya kailangang maging matalino para malaman na ito ay isang bitag. Ilang sandali pa, ang pinto ng bodega ay marahas na bumukas. Pumasok si Paulo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-ibig sa kanyang ina, ay ngayon ay puno na ng pagdududa at galit. Sumunod si Cynthia, na may hawak na panyo sa kanyang mga mata, nagkukunwaring umiiyak. "Nay, totoo ba? Ninakaw mo ba ang singsing ni Cynthia?" Ang boses ni Paulo ay mababa, ngunit puno ng panginginig. "Paulo, anak, kailanman ay hindi ako nagtanim ng hindi sa akin. Alam mo yan," sagot ni Rosa. Ang kanyang boses ay matatag, sa kabila ng takot na nararamdaman. "Don't listen to her, Paulo. Look at her bag. Iyong lumang bayong na dala niya." Sigaw ni Cynthia. Bago pa man makapagsalita si Rosa, hinablot ni Paulo ang lumang bayong na nakapatong sa isang kahon. Marahas niya itong ibinaligtad. At ang mga kakaunting gamit ni Rosa, isang lumang panyo, isang maliit na rosaryo, at ilang piraso ng gamot, ay nagkalat sa sahig. At doon, sa gitna ng mga abubot, ay gumulong ang isang singsing na may malaking diamante, naglalabas ng isang nakakasilaw na kislap sa ilalim ng ilaw ng bumbilya. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay naging nakabibingi. Ang kislap ng diamante ay tila isang mantsa sa puting puso ni Rosa. Tumingin si Rosa sa singsing, pagkatapos ay kay Cynthia na ngayon ay may isang mabilis at palihim na ngiti na dumaan sa kanyang mga labi. "I knew it! Magnanakaw ka!" sigaw ni Cynthia, sabay hablot sa singsing mula sa sahig. Hinarap ni Paulo ang kanyang ina. Ang kanyang mga panga ay mahigpit na nakakuyom at ang kanyang mga kamao ay nanginginig sa galit. "Bakit, Nay? Binigyan ka na namin ng matitirhan, pinakain ka namin. Tapos ito pa ang isusukli mo sa amin. Ganyan ka na ba kadesperada sa pera? Hindi ko alam kung paano mo napunta yan dyan, Paulo. Maniwala ka sa akin, anak." Lumapit si Rosa at hinawakan ng braso ni Paulo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagsusumamo. Ngunit sa isang mabilis na pagkilos, marahas na iwinaksi ni Paulo ang kamay ng kanyang ina. Ang lakas ng kanyang pagkakawala ay naging sanhi upang mawalan ng balanse si Rosa. Ang kanyang matandang katawan ay bumagsak sa semento. Ang kanyang siko ay tumama sa kanto ng isang kahon na nagdulot ng isang matinding kirot na gumapang sa kanyang buong braso. Naupo si Rosa sa malamig na sahig, ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa anak na ngayon ay tila isang estranghero. Ang sakit ng pagbagsak ay walang-wala. Kumpara sa sakit ng makitang mas pinaniwalaan ni Paulo ang isang kasinungalingan kaysa sa katotohanan ng sarili niyang ina. "Umalis ka sa harapan ko, Nay. Ayaw kitang makita." Ang boses ni Paulo ay malamig pa sa yelo. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanilang ugnayan. Nanatiling nakaupo si Rosa sa sahig habang pinapanood ang pag-alis ng mag-asawa. Ang pinto ng bodega ay muling isinara.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ang pinto ang naramdaman niyang nagsara, kundi ang huling pintuan ng kanyang pasensya at pagmamahal. Sa gitna ng dilim, isang luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit ng kanyang sugat, kundi dahil sa katotohanang ang anak na binuo niya sa kanyang sinapupunan ay ang siya ring dudurog sa kanyang puso. Kailan nga ba natatapos ang pagiging isang ina? Kung ang anak na iyong inaruga ay ang siya ring unang magbabaon sa iyo sa hukay ng kahihiyan. Ang gabi ay binalot ng isang madilim na anunsyo mula sa kalangitan. Ang dagundong ng kulog ay tila isang babala na hindi na kayang pigilin, habang ang matatalim na kislap ng kidlat ay panandaliang nagbibigay ng liwanag sa loob ng madilim na bodega. Sa gitna ng nagngangalit na panahon, ang pinto ay muling bumukas nang may puwersa na nagpayanig sa buong silid. Doon ay nakatayo si Paulo. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo na hindi na kayang tunawin ng anumang pagsusumamo. Nay, sapat na ang kahihiyang ibinigay mo sa amin. Sa bawat oras na nananatili ka rito, lalong nadudumihan ang pangalan ko. Ang boses ni Paulo ay malamig. Halos lunurin ng sipol ng hangin sa labas. Lumapit siya at marahas na hinablot ang braso ni Rosa. Pilit itong pinapatayo mula sa kanyang kinauupuan. Huwag mo na kaming antayin na. Kalad ka rin ka ng mga guwardiya palabas. Umalis ka na, bago ko pa malimutang ina kita. Walang lakas na sumama si Rosa. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga habang kinalaladkad siya ni Paulo patungo sa malaking gate ng mansyon. Sa gilid ng pasilyo, nakatayo si Cynthia na may hawak na baso ng alak. Ang isang mapanuyang ng ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi habang pinapanood ang bawat hakbang ng biyenan. Make sure na isara ang gate ng mahigpit, Paulo. Baka bumalik pa ang dumi na yan at kumalat sa carpet natin. Ang bawi ni Cynthia na may halong halakhak na puno ng pang-uuyam. You don't belong here, old woman. Bumalik ka na sa putikan kung saan ka nanggaling. You're nothing but a curse in this family. Nang makarating sila sa labas ng mansyon, marahas na binitiwan ni Paulo ang braso ng kanyang ina. Ang bigat ng pagkakabitaw ay nagdulot ng panibagong kirot sa mga pasa ni Rosa. Kasabay nito ay ang pagbuhos ng ulan na tila isang baha mula sa langit. Bawat patak ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa balat ng matanda. Huwag ka nang babalik, Nay. Ipadadala na lang kita ng pera sa dati mong tinitirhan. Just stay away from us. Ang huling salita ni Paulo bago niya itulak ang malaking gate na bakal. Ang tunog ng pagdikit ng mga bakal ay tila isang huling hantungan na naghihiwalay sa mundo ng marangya at sa mundo ng nag-iisa. Naiwan si Rosa sa gitna ng kalsada. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa halo ng ulan at mga luha na hindi na tumitigil sa pag-agos. Ang bawat hagupit ng hangin ay tila nanununukso sa kanyang kahinaan. Napaluhod siya sa basang semento, ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na bakal ng gate na dati ay bukas para sa kanya. Doon, sa gitna ng malakas na unos, naramdaman ni Rosa ang unti-unting pagkamatay ng malambot na bahagi ng kanyang puso. Ang pag-asang baka may natira pang pagmamahal, ang kanyang anak ay tuluyan ng nilamon ng dilim ng gabi. Ang bawat panginginig ng kanyang katawan ay hindi na dahil sa lamig, kundi dahil sa isang panibagong determinasyon na nabubuo sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ang inang binuo, ang kanyang buhay para sa anak, ay namatay na kasabay ng paglamig ng kanyang pakiramdam. Ang natira na lamang ay isang babaeng may malalim na sugat, ngunit may kapangyarihang bawiin ang lahat ng kanyang ibinigay. Habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang paligid, ang kalsada na dati ay tila walang katapusan ay biglang naliwanagan. Ang kislap ng dalawang malalakas na ilaw ay tumama sa basang mukha ni Rosa na naging sanhi upang mapapikit siya ng bahagya. Isang marangyang itim na sasakyan na tila isang anino mula sa kadiliman ay dahan-dahang huminto sa tapat ng nanghihinang matanda.
Ang paghinto nito ay tila isang sagot sa kanyang bawat panalangin, o marahil ay ang simula ng isang bagong kabanata na walang sino man ang nakakaalam. Ang salamin ng bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumaba at isang figura mula sa loob ang tumitig sa kanya ng may halong gulat at paggalang. Sa pagkakataong yon, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging kabaligtaran ng ingay ng bagyo sa labas. Isang kamay ang inilahad sa kanya, isang kamay na nagdadala ng pangako ng muling pagkabuhay. Ang mainit na singaw sa loob ng sasakyan ay isang kabaligtaran ng tila yelong lamig na dinala ng ulan sa mga buto ni Rosa. Sa loob ng marangyang itim na sasakyan, ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay dahan-dahang bumabagsak sa mamahaling leather seat, ngunit ang lalaking nasa kanyang tabi ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Si Attorney Ben, ang tanging taong nakakaalam ng bawat lihim ng kanyang imperyo, ay mabilis na nag-abot ng isang malambot na tuwalya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at matinding galit habang tinitingnan ang kalagayan ng babaeng itinuring niyang higit pa sa isang kliyente. Madam Rosa, sapat na ang lahat ng ito. Hindi ko na kayang sikmuraan ang nakita ko kanina. Isang tawag lang at maaari nating ipagiba ang bawat pader ng mansyon na yan. Ang boses ni Attorney Ben ay nanginginig sa pigil na emosyon. Dahan-dahang itinaas ni Rosa ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata, na kanina lamang ay tila mga tuyot na balon ng luha, ay nag-umpisa ng magkaroon ng isang kakaibang ningning, isang kislap na hindi nanggaling sa sakit, kundi sa isang matibay na kapasyahan. Ang bawat panginginig ng kanyang katawan ay dahan-dahang humupa, pinalitan ng isang awtoridad na matagal na niyang ikinubli sa ilalim ng kanyang pagiging ina. Huwag, Ben. Hindi pa sapat ang isang gabi ng ulan para bayaran ang lahat ng isinakripisyo ko. Dalhin mo ako sa hotel. Gusto kong hugasan ang bawat bakas ng putik na itinapon nila sa akin. Ang boses ni Rosa ay matatag. Walang bakas ng pag-aalinlangan na tila ang inang nagmamakaawa kanina ay tuluyan ng pumanaw sa gitna ng unos. Pagdating sa pinakamahal na suite ng isang tanyag na hotel, ang bawat hakbang ni Rosa sa malambot na carpet ay tila isang pagbawi sa kanyang trono. Sa loob ng banyo, ang mainit na tubig na dumadaloy sa kanyang balat ay dahan-dahang nag-aalis ng dumi, pagod at kahihiyan. Habang nakatingin sa malaking salamin, hinaplos ni Rosa ang kanyang sariling mukha. Ang matandang babaeng nakasuot ng basahan ay wala na. Sa harap niya ay nakatayo ang isang babaeng muling nagbibihis ng kanyang kapangyarihan. Isinusuot niya ang isang itim na silk gown, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang isang kwintas na gawa sa pinakamahal na perlas ay muling humalik sa kanyang leeg. Ben, simulan mo na ang operasyon, wika ni Rosa habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila maliliit na bituin na naghihintay ng kanyang utos. I-freeze ang lahat ng corporate accounts na nakapangalan kay Paulo, ang credit cards na ginagamit ni Cynthia. Putulin mo ang lahat ng yan nang walang babala. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang mawalan ng hangin sa gitna ng karangyaan. Samantala, sa loob ng mansyon, ang hangin ay puno pa rin ng halimuyak ng mamahaling pabango at alak. Si Paulo ay nakaupo sa kanyang opisina, tinitingnan ang mga papeles para sa kanyang nakatakdang promosyon kinabukasan. Ang kanyang isipan ay pilit na pinalalayas ang imahe ng kanyang inang nakaluhod sa ulan. Ngunit ang bawat pagdaan ng hangin sa bintana ay tila isang bulong ng pagsisisi. Pumasok si Cynthia na may dalang isang tablet. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa inis. Paulo, honey, may problema. Sinubukan kong i-book ang ating flight para sa ating victory vacation sa Paris, pero laging lumalabas na payment failed. Tinawagan ko na ang bangko pero hindi nila ako sinasagot ng maayos. Sabi nila, may special instruction daw mula sa main office. Kinuha ni Paulo ang kanyang sariling wallet at inilabas ang kanyang gintong credit card. Baka system glitch lang yan, hon. Use my secondary card.
Baka na-reach mo na ang limit ng main card mo. Mabilis na pinindot ni Cynthia ang mga numero sa kanyang tablet. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa pagmamadali. Ngunit sa bawat pagsubok, ang pulang babala sa screen ay tila isang mapanuyang tawa. Ang kaba sa dibdib ni Paulo ay dahan-dahang lumalaki, isang pakiramdam na tila may isang malaking bahagi ng kanyang pundasyon ang unti-unting gumuguho nang hindi niya nakikita. Kinuha ni Paulo ang kanyang cellphone upang tawagan ang kanyang personal manager sa bangko. Ang bawat segundo ng paghihintay sa kabilang linya ay tila isang dekada ng paghihirap. Nang sa wakas ay may sumagot, ang mga salitang narinig niya ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanyang diwa. "I'm sorry, Mr. Paulo, but all your access to the family trust and corporate funds have been revoked." Ang utos ay nanggaling mismo sa nag-iisang may-ari ng lahat ng kapital, ang tunay na chairman ng kumpanya. Ang kamay ni Paulo na hawak ang cellphone ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila binalot ng isang hindi maipaliwanag na takot. Tumingin siya kay Cynthia na ngayon ay nagsisimula na ring makaramdam ng panganib. Ang kanilang marangyang mundo na akala nila ay sila ang nagmamay-ari ay dahan-dahan nang nilalamon ng isang anino na hindi nila inaasahan. Sino nga ba ang tunay na may hawak ng kanilang kapalaran kung ang taong itinuring nilang basura ay ang siya palang pundasyon ng bawat pangarap na kanilang tinatamasa? Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay puno ng halimuyak ng tagumpay ay tila naging isang malamig na kabaong para kay Paulo. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging nakabibingi, maliban sa mabilis at mabigat na paghinga niya habang pilit na tinatawagan ang bawat koneksyon niya sa mundo ng negosyo. Ngunit sa bawat sagot na kanyang natatanggap, ang pinto ng pag-asa ay tila isa-isang isinasara sa kanyang harapan. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya ay biglaang naging mga estranghero na hindi man lang siya kayang pakinggan. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, napansin ni Paulo si Cynthia na nagmamadaling nag-eempake sa kanilang silid. Ang marahas na paghila ni Cynthia sa mga drawer at ang pagtatapon ng mga mamahaling damit sa kama ay nagpakita ng isang panig ng kanyang asawa na hindi pa niya nakikita. Wala na ang malambing na tinig at ang mapang-akit na ngiti. Ang mukha ni Cynthia ay balot ng puot at pagmamadali. "Ano ang ginagawa mo, Cynthia?" Sabi ng bangko ay may inaayos lang sila. "Huwag kang magpanik, maibabalik din ang access natin." Ang boses ni Paulo ay nanginginig, pilit na kumakapit sa isang kasinungalingan upang hindi tuluyang gumuho. Tumigil si Cynthia sa kanyang ginagawa at hinarap si Paulo. Ang kanyang tingin ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa natitirang tiwala ni Paulo. "Maibabalik? Wake up, Paulo. Wala ka ng pera. Frozen ang lahat ng accounts. At balita ko ay may mga kaso na ring isinasampalaban sa iyo dahil sa mga maling galaw mo sa kumpanya. I am not going to stay here and rot with you." Kasabay ng kanyang mga salita, ang cellphone ni Cynthia na nakapatong sa kama ay naglabas ng liwanag. Isang mensahe ang bumandera sa screen. Hindi sinasadyang nabasa ni Paulo ang pangalan na nagpadala. Isang lalaking matagal na niyang pinaghihinalaan na kaagaw niya sa negosyo. Ang mensahe ay puno ng mga salitang nagpaplano ng kanilang pagtakas at ang pag-amin na matagal na nilang niloloko si Paulo. Ang pakiramdam ni Paulo ay tila isang malakas na hampas sa kanyang sikmura. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay tila nadurog sa katotohanang ang babaeng pinagpalit niya sa sarili niyang ina ay ang siya ring unang magtatraidor sa kanya. Ang maskara ni Cynthia ay tuluyan ng nalaglag at ang nakita ni Paulo sa ilalim nito ay isang halimaw ng kasakiman. "So totoo nga, ginamit mo lang ako? Ang lahat ng luho mo, ang bawat diamanteng suot mo, galing iyan sa pawis ko at sa sakripisyo ng nanay ko."
Sigaw ni Paulo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sakit at pagsisisi. Isang nakakangiting halakhak na puno ng pang-uuyam ang isinagot ni Cynthia. Your mom? Iyong matandang pulubi na yon? You chose me over her, Paulo. Ikaw ang nagtapon sa kanya sa ulan. Hindi ako. Huwag mo akong sisihin sa kahinaan mo. I was never in love with you. I was in love with the life you provided. Ngayon nawala na ang lahat ng iyon. You are nothing to me. Ang bawat salita ni Cynthia ay tila isang malupit na paalala ng kanyang mga maling desisyon. Bago pa man makasagot si Paulo, ang marahang pagpihit ng trangka ng pinto sa ibaba ay naging hudyat ng pagdating ng isang hindi inaasahang panauhin. Bumaba si Paulo ng may mabibigat na hakbang, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Sa pintuan ay nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng barong, hawak ang isang makapal na envelope na may opisyal na selyo. Si Attorney Ben. Mr. Paulo, narito ako bilang kinatawan ng tunay na may-ari ng lupang kinatitirikan ng mansyon na ito. Ang boses ng abogado ay formal at walang emosyon. Inabot niya ang envelope kay Paulo. Ito ay isang notice to vacate. Mayroon kayong 24 na oras upang lisanin ang property na ito. Ang lahat ng kagamitan sa loob na binili, gamit ang corporate funds, ay kumpiskado na. Napansin ni Paulo na ang envelope ay may piraso ng isang dokumento na tila pamilyar sa kanya. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagbukas nito, isang lumang litrato ang nalaglag mula sa loob. Ito ay ang litrato nila ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang litratong sadyang itinapon ni Cynthia sa basurahan ilang araw na ang nakalilipas. Ang litrato ay may mantsa ng dumi, ngunit ang nangiti ni Rosa sa larawang iyon ay tila isang tahimik na sumbat sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang kawalan, ang cellphone ni Paulo ay muling naglabas ng tunog ng isang papasok na tawag. Isang hindi kilalang numero, ngunit ang bigat ng kanyang pakiramdam ay nagsasabi sa kanya na ang tawag na ito ang magpapasya kung meron pa siyang bukas na babalikan. Ang bulwagan ng pinakasikat na hotel sa bansa ay nababalot ng ginto at kristal na kislap na tila ba ang bawat bituin sa langit ay ibinaba upang magbigay pugay sa isang napakahalagang okasyon. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak na galing pa sa ibang bansa ay humahalo sa halimuyak ng mga mamahaling pabango ng mga piling bisita. Ito ang gabi ng anunsyo para sa bagong chairman ng pinakamalaking korporasyon ng bakal at pananalapi. Isang posisyon na matagal nang pinag-uusapan sa buong Asya. Sa gitna ng karangyaan ito, pumasok si Paulo kasama si Cynthia. Ang kanilang mga kasuotan ay pilit na pinagmumukhang marangya. Ngunit kung susuriing mabuti, ang tuxedo ni Paulo ay may bakas ng hindi maayos na pagkakaplansa at si Cynthia ay halatang balisa habang pilit na inaayos ang kanyang pekeng alahas. Nakatanggap sila ng isang misteryosong imbitasyon mula kay Attorney Ben. At sa kanilang desperasyon, ito ang tinitingnan nilang huling pagkakataon upang humingi ng tulong sa makapangyarihang chairman na balitang may malambot na puso para sa mga nangangailangan. Paulo, ayusin mo ang tayo mo. Kapag nakuha natin ang atensyon ng chairman, lahat ng utang natin at ang notice to vacate na yan ay maglalaho. Just act like a CEO. Bulong ni Cynthia, bagaman ang panginginig ng kanyang sariling kamay, habang hawak ang kanyang clutch bag ay hindi maitago. Ang bawat hakbang nila sa pulang carpet ay tila isang pagsubok sa kanilang natitirang dangal. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan. Tila nakikilala ang mag-asawang dati ay kinaiinggitan, ngunit ngayon ay paksana ng mga usap-usapan tungkol sa pagbagsak. Hindi nagtagal, ang ilaw sa buong bulwagan ay dahan-dahang humina at ang isang solong sinag ng liwanag ay tumama sa itaas ng malaking hagdanan. Mga Ginoo at ginang, ang nag-iisang haligi ng ating kumpanya, ang babaeng nagpatatag ng ating imperyo
Sa loob ng 2 dekada, ang ating chairman, Madam Rosa, ang boses ng tagapagpakilala, ay umalingaw-ngaw ng may matinding paggalang sa bawat sulok ng silid. Sa itaas ng hagdanan, isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa anino. Ang bawat bahagi ng kanyang kasuotan ay naglalabas ng awtoridad. Isang itim na gown na tila gawa sa mga anino at bituin, at ang kanyang mukha ay maayos na nakapinta ng may dignidad at lamig. Ang kanyang bawat hakbang pababa sa hagdanan ay tila isang maringal na martsa ng isang reynang muling binabawi ang kanyang kaharian. Napako ang paningin ni Paulo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit upang masigurado ang kanyang nakikita. Ang babaeng nasa itaas, ang babaeng binibigyan ng standing ovation ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa, ay ang babaeng sadyang kinalimutan ng kanyang memorya nitong mga nakaraang araw. Nay? Ang mahinang bulong ni Paulo ay agad na nilamon ng malakas na palakpakan, ngunit ang gulat sa kanyang mukha ay sapat na upang maging isang larawan ng matinding pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Rosa sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga mata ay hindi man lang kumukurap habang tinitingnan ang lahat. Nang mapansin niya si Paulo at Cynthia na nakatayo sa isang sulok, isang mabilis na kislap ng pait at tagumpay ang dumaan sa kanyang mga mata. Lumapit si Cynthia na sa kabila ng gulat ay pilit na nag-isip ng paraan upang makalusot. Madam? Rosa? Nay? Ang boses ni Cynthia ay nanginginig. Pilit na ngumingiti habang ang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang sentido. Isang malaking sorpresa ito. Nay, alam ko na may hindi pagkakaunawaan lang tayo. Pero pamilya tayo, di ba? We can fix this. We were just looking for you. Tiningnan ni Rosa si Cynthia mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila ba ang babae ay isang maliit na insekto sa kanyang harapan. Ang katahimikan ay muling bumalot sa bulwagan nang itaas ni Rosa ang kanyang kamay, senyales na nais niyang magsalita. Pamilya? Ang boses ni Rosa ay malalim at malamig. Walang bakas ng emosyon, kundi ang bigat ng katotohanan. Ang pamilya ay hindi nagtatapon ng kanilang dugo sa putikan sa gitna ng bagyo. Ang pamilya ay hindi nagpaparatang ng kasinungalingan para lamang sa isang piraso ng diamante. Hinarap ni Rosa si Paulo, na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin ng direkta sa kanyang ina. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay tila pinaliit ng presensya ni Rosa. Paulo, dinala mo ako rito dahil kailangan mo ng tulong. Ngunit ang tulong na ibibigay ko sa iyo ay hindi ang perang inaasahan mo. Wika ni Rosa sa harap ng lahat ng mga bisita. Ang bawat salita ay sadyang idiniin upang maging isang aral. Ipinapaalam ko sa lahat na ang taong ito ay wala ng anumang koneksyon sa akin o sa kumpanyang ito. Wala kayong makukuha kahit isang duling na sentimo mula sa akin. Ang lahat ng ibinigay ko ay bawi na, dahil hindi mo karapat-dapat na hawakan ang mga bagay na hindi mo pinaghirapan at hindi mo pinahalagahan. Ang bawat salita ni Rosa ay tila mga palasong tumatama sa puso ni Paulo. Sa gitna ng nagniningning na bulwagan, ang mag-asawa ay tila naging mga aninong pilit na itinataboy ng liwanag. Habang dahan-dahang tumatalikod si Rosa upang ipagpatuloy ang kanyang pagdiriwang, naiwan sina Paulo at Cynthia sa gitna ng mga matang mapanghusga at mga bulong-bulungan ng kahihiyan. Ngunit bago tuluyang makalayo si Rosa, isang sandali ang tumigil sa oras. Ang kanyang panginginig ng mga kamay ay itinago niya sa ilalim ng kanyang tela at isang huling sulyap ang ibinigay niya sa kanyang anak. Ito ba ang katapusan ng kanyang paghihiganti o ang simula ng isang mas masakit na kabanata na hindi niya akalaing mararanasan ng isang inang nagmahal ng labis? Ang halimuyak ng mamahaling alak at ang kislap ng mga kristal na chandelier
ay tila isang malabong panaginip na lamang para kay Paulo. Ngayon, ang tanging pumupuno sa kanyang mga pandama ay ang masangsang na amoy ng estero at ang malagkit na hangin ng tondo. Ang kanyang tinitirhan ay isang barong-barong na gawa sa pinagtagni-tagning kahoy at kinakalawang na yero, kung saan ang bawat patak ng ulan sa gabi ay lumilikha ng isang malungkot na himig na tila nanunumbat sa kanyang bawat pagkakamali. Wala na ang malambot na kama, ang aircon, at ang mga katulong na handang sumunod sa kanyang bawat utos. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan ng gabi at ang pagkalam ng kanyang sikmura na hindi na niya kayang patahimikin. I'm so sorry, Nay. Ngayon ko lang naramdaman kung gaano kalamig ang gabi kapag wala kang matakbuhan. Ang bulong ni Paulo sa sarili habang nakatingin sa kisame na puno ng butas. Ang bawat panginginig ng kanyang katawan ay hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagsisisi na unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Naalala niya kung paano niya itinulak ang kanyang ina sa gitna ng ulan, at ang bawat kirot sa kanyang mga kalamnan ngayon ay tila isang maliit na kabayaran para sa kanyang kalupitan. Sa pagdating ng umaga, lumabas si Paulo upang maghanap ng trabaho. Ang kanyang tuxedo ay napalitan na ng isang kupas at butas-butas na t-shirt. Sinubukan niyang mag-apply sa mga kumpanya, ngunit sa sandaling makita nila ang kanyang pangalan at ang balita tungkol sa kanyang pagbagsak, ang pinto ng oportunidad ay agad na isinasara sa kanyang harapan. Ang mga taong dati ay humihingi ng kanyang pabor ay ngayon ay hindi man lang siya kayang tingnan sa mga mata. Dahil sa matinding gutom, napadpad si Paulo sa isang maliit na panaderya. Ang amoy ng bagong luto na pandesal ay tila isang tukso na hindi niya kayang labanan. Gamit ang huling barya sa kanyang bulsa, bumili siya ng isang pirasong tinapay. Ngunit bago pa man niya ito makagat, napansin niya ang isang maliit na batang kalye na nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng matinding pangungulila at gutom. Sa gitna ng kanyang sariling paghihirap, isang bahagi ng puso ni Paulo ang biglang lumambot. Naalala niya ang kanyang ina, si Rosa, na laging nagsasabi na ang tunay na yaman ay naibabahagi sa kapwa. Dahan-dahang lumapit si Paulo sa bata at hinati ang kanyang tinapay. Hati tayo. Alam kong gutom ka rin gaya ko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng bata. At sa sandaling iyon, nakaramdam si Paulo ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi kayang bilhin ng anumang diamante. Upang mabuhay, tinanggap ni Paulo ang trabaho bilang kargador sa palengke ng Divisoria. Ang bawat mabigat na sako ng bigas na kanyang pinapasan ay tila ang bigat ng kanyang mga kasalanan na pilit niyang binubuhat. Ang pawis na dumadaloy sa kanyang mukha ay humahalo sa dumi ng paligid. Ngunit sa halip na mareklamo, tahimik niyang tinatanggap ang bawat hirap. Ang kanyang mga palad na dati ay malalambot, ay ngayon ay puno na ng kalyo at sugat. Ngunit ang bawat kirot ay nagsisilbing paalala na siya ay tao pa rin na may pagkakataong magbago. Habang nagbubuhat siya ng mga kahon patungo sa isang malaking truck, naramdaman ni Paulo na tila may nakatingin sa kanya mula sa malayo. Isang marangyang itim na sasakyan na may madilim na salamin ang dahan-dahang dumaan sa harap ng palengke. Hindi niya maaninag kung sino ang nasa loob, ngunit ang presensya nito ay tila pamilyar. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa maputik na kalsada ay tila isang paalala ng mundong iniwan niya. Isang mundong pinamumunuan na ngayon ng inang kanyang itinakwil. Napatigil si Paulo sa kanyang paglalakad habang nakatitig sa papalayong sasakyan. Ang bigat ng kahon sa kanyang balikat ay tila lalong bumigat, hindi dahil sa timbang nito, kundi dahil sa isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya. Mayroon pa bang puwang ang isang tulad niya sa puso ng kanyang ina? O ang bawat sakripisyo ba niya ngayon ay huli na para sa isang kapatawarang
matagal na niyang ipinagkait. Ang bawat kalyo sa mga palad ni Paulo ay tila isang mapa ng kanyang bagong buhay. Mabagsik, magaspang, at puno ng mga sugat na hindi pa lubusang naghihilom. Sa ilalim ng nagbabagang init ng araw sa Divisoria, ang kanyang katawan ay tila isang makina na pilit pinatatakbo ng matinding pangangailangan at pagsisisi. Habang binubuhat niya ang isang mabigat na crate ng mga gulay, naramdaman niya ang isang matalas na kirot sa kanyang likuran na naging sanhi upang panandalian siyang mawalan ng balanse. Ang mabigat na kahoy ay bumagsak sa maputik na kalsada at ang mga pulang kamatis ay nagkalat sa paligid na tila mga patak ng dugo sa gitna ng kaguluhan. Diyos ko, ang aking mga paninda. Ang tinig na yon ay hindi puno ng galit kundi ng isang banayad na pagkabigla. Mabilis na lumuhod si Paulo upang pulutin ang mga nagkalat na gulay. Ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok dahil sa kahihiyan. Pasensya na po, Aling. Hindi ko po sinasadya. Babayaran ko na lang po ang mga ito. Wag na, kuya. Alam kong pagod ka na. Halika, maupo ka muna rito sa ilalim ng payong ko. Wika ng babae habang dahan-dahang pinupulot ang mga kamatis. Nang mag-angat ng tingin si Paulo, natagpuan niya ang isang pares ng mga mata na puno ng kabaitan at pag-unawa. Ito si Maya. Walang kolorete ang kanyang muka at ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ngunit ang kanyang kagandahan ay nanggagaling sa isang kislap ng katapatan na matagal nang hindi nakikita ni Paulo sa mundo ng marangya. Inabutan ni Maya si Paulo ng isang baso ng malamig na tubig at isang malinis na panyo. Ang simpleng pagdampi ng kanilang mga daliri habang inaabot ang baso ay nagdulot ng isang kakaibang pintig sa dibdib ni Paulo. Isang pakiramdam na tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang muling nabubuhay. Salamat, ang tanging naisambit ni Paulo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at emosyon. You look like you've been carrying the whole world on your shoulders, Kuya Paulo. Nakangiting wika ni Maya habang inaayos ang kanyang mga paninda. Dito sa palengke, hindi mahalaga kung sino ka dati. Ang mahalaga ay ang dangal mo sa pagtatrabaho ngayon. Ang bawat sentimong kinikita mo sa pagod ay mas mahalaga kaysa sa gintong hindi mo naman pinagpawisan. Sa mga sumunod na araw, ang munting pwesto ni Maya ang naging takbuhan ni Paulo sa gitna ng pagod. Tinuruan siya ni Maya kung paano makipag-usap ng maayos sa mga mamimili at kung paano pahalagahan ang bawat maliit na tagumpay. Sa tuwing magkasama silang nag-aayos ng mga crates, ang kanilang mga tawanan ay nagiging musika na pumapawi sa ingay ng palengke. Isang hapon, habang dahan-dahang pinupunasan ni Maya ang isang sugat sa braso ni Paulo gamit ang isang bulak na may gamot, ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng isang malalim na pag-unawa. Ang bawat haplos ni Maya ay tila isang gamot hindi lamang sa kanyang sugat, kundi maging sa kanyang nadurog na kaluluwa. Maya, bakit ka ganito kabait sa akin? Ni hindi mo na nga ako kilala. Tanong ni Paulo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha ng dalaga na tila naghahanap ng kasagutan. Dahil naniniwala ako na ang bawat tao ay deserve ng second chance, Paulo. At nakikita ko sa mga mata mo na nagsisikap kang maging mas mabuting tao. Sagot ni Maya. Ang kanyang tinig ay tila isang banayad na hangin na nagpapakalma sa bawat unos sa puso ni Paulo. Nakaramdam si Paulo ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay sa kanya ng kanyang mansyon o ng kanyang mga diamante. Sa piling ni Maya, hindi siya ang CEO na bumagsak, kundi isang lalaking natututong tumayo at magmahal muli sa pinakasimpleng paraan. Ang bawat kislap ng ngiti ni Maya ay tila isang liwanag na nagtuturo sa kanya pabalik sa tamang landas. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang malamig at tahimik na opisina, isang envelope ang dahan-dahang inilapag sa ibabaw ng mesa ni Madam Rosa. Ang bawat pahina sa loob nito ay naglalaman ng mga detalye
ng bagong buhay ni Paulo. Kabilang ang bawat pag-uusap, bawat tawa, at bawat sandaling kasama si Maya. Tinitigan ni Rosa ang litrato ni Paulo na tumatawa habang tinutulungan ang isang simpleng tindera. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa mukha ng kanyang anak sa larawan. Isang halo ng pait, pangungulila, at isang hindi maipaliwanag na takot ang bumalot sa kanyang puso. Ang inang nagnanais ng paghihiganti ay biglang nakaramdam ng isang panibagong uri ng sakit. Sino ang babaeng ito, Ben? At bakit tila mas masaya ang anak ko sa piling niya kaysa noong nasa piling ko siya? Ang boses ni Rosa ay puno ng pag-aalinlangan. Isang tanong na ang sagot ay maaring magpabago muli sa kanilang tadhana. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng marangyang itim na sasakyan sa maputik na kalsada ng palengke ay tila isang mabigat na hakbang sa konsensya ni Madam Rosa. Sa loob ng malamig na sasakyan, balot siya ng katahimikan habang ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa bintana. Pilit na hinahanap ang isang figura sa gitna ng nagkakagulong masa ng mga mamimili at kargador. Ang hangin sa loob ay puno ng halimuyak ng mga sariwang rosas, ngunit ang bawat hininga ni Rosa ay tila may kasamang pait ng pagsisisi at pangungulila. Mula sa malayo nakita niya si Paulo. Hindi na ito ang lalaking may suot na mamahaling relos at tuxedo na tila ba ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang anak ay nakasuot na lamang ng isang kupas na sando. Ang balikat ay may nakapatong na sako upang proteksyon sa bigat ng mga kahon na kanyang pinapasan. Nakita ni Rosa ang bawat panginginig ng mga binti ni Paulo sa ilalim ng bigat, ang bawat butil ng pawis na humahalo sa dumi ng palengke, at ang bawat malalim na paghinga nito na tila isang dalangin para sa lakas. "Madam, gusto niyo po bang lapitan natin siya?" Ang mahinang tanong ni Attorney Ben habang nakatingin sa rearview mirror. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahang umiling si Rosa. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang sutlang damit. "Huwag muna, Ben. Hayaan nating ang bawat patak ng pawis niya ang maghugas sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit, tingnan mo siya. Parang hindi siya ang batang pinalaki ko sa loob ng mansyon. Tila ba ngayon ko lang nakita ang tunay na lalaki sa loob ng aking anak." Isang munting eksena ang kumuha sa atensyon ni Rosa. Lumapit si Maya kay Paulo. May dalang isang maliit na tuwalya at isang plastik ng tubig. Nakita ni Rosa ang pagbabago sa mukha ni Paulo. Ang pagod ay panandaliang napalitan ng isang tapat na ngiti. Isang kislap sa mga mata na hindi kailanman na ibigay ng anumang kayamanan. Ang bawat haplos ni Maya sa braso ni Paulo ay tila isang banayad na himig na nagpapatahimik sa mga unos sa puso ng kanyang anak. Dahan-dahang itinaas ni Rosa ang kanyang kamay at idinikit ang kanyang mga daliri sa malamig na salamin ng bintana. Tila ba sa ganoong paraan ay mahahaplos niya ang anino ni Paulo. Ang kanyang puso ay tila isang nadurog na kristal, puno ng pagmamalaki sa pagbabago ng anak. Ngunit puno rin ng selos dahil sa katotohanang may ibang babae nang nagbibigay ng kapayapaang hindi niya nagawang ibigay bilang ina. Isang matinding pag-ubo ang biglang bumasag sa katahimikan ni Rosa. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig at ang bawat paghinga ay tila isang pakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kalaban sa loob ng kanyang dibdib. Mabilis na nag-abot si Ben ng isang puting panyo at isang bote ng gamot. Nang ibaba ni Rosa ang panyo mula sa kanyang bibig, ang bahid ng pulang likido sa puting tela ay tila isang malupit na paalala ng kanyang nauubos na oras. "Madam, kailangan niyo na pong magpahinga. Ang sabi ng doktor ay hindi na dapat kayo naglalabas ng ganito katagal. Ang sakit niyo ay hindi na biro." Ang pagsusumamo ni Ben, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot na baka ito na ang huling pagkakataon na makita ang tatag ng kanyang chairman. "Ben, ang sakit ng katawan ay kayang tiisin ng gamot.
pero ang sakit ng pusong naghihintay ng kapatawaran. Iyon ang wala pang lunas. Ang boses ni Rosa ay tila isang malabong bulong, puno ng pagod at katotohanan. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang umaalis sa gilid ng kalsada, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabaling sa kanilang atensyon. Sa di kalayuan, sa isang construction site na malapit sa palengke, ang malalaking bakal na nakasabit sa isang crane ay biglang nagkaroon ng maluwag na koneksyon. Ang bawat bahagi ng mabigat na kagamitan ay dahan-dahang bumigay, at ang bawat sigaw ng mga tao sa paligid ay naging isang magulong koro ng takot. Nakita ni Rosa kung paano tumakbo si Paulo patungo sa panganib, hindi para sa sarili, kundi para itulak si Maya at ang isang bata palayo sa babagsak na estruktura. Ang bawat segundo ay tila tumigil sa pag-ikot para kay Rosa. Ang kanyang hininga ay napatigil at ang kanyang kamay ay nanigas sa bintana, habang pinapanood ang kanyang anak na nilalamon ng alabok at kaguluhan. Sapat na ba ang bawat sakripisyo upang mabayaran ang isang madilim na nakaraan? O ang muling pagtatagpo ng ina at anak ay mangyayari lamang sa ilalim ng anino ng isang panibagong tragedya? Ang makapal na alabok mula sa gumuhong estruktura ay dahan-dahang humupa na nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa buong paligid. Sa gitna ng kaguluhan, unti-unting tumayo si Paulo mula sa ilalim ng mga nagkalat na kahoy. Ang kanyang katawan ay puno ng gasgas at dumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap sa kinaroroonan ni Maya. Nakita niya ang dalaga na mahigpit na yakap ang kanyang maliit na anak. Kapwa sila nanginginig sa takot, ngunit ligtas mula sa anumang malalang pinsala dahil sa mabilis na pagkilos ni Paulo. Ang bawat mabilis na paghinga ni Paulo ay tila isang pasasalamat sa langit na wala siyang ibang nasaktan sa kanyang pagtatangkang maging isang kalasag. Ngunit ang panandaliang relief ay napalitan ng panibagong bigat nang biglang mawalan ng malay ang anak ni Maya sa gitna ng pag-iyak nito. Ang bata ay matagal na palang may iniindang sakit sa puso na lumala dahil sa matinding takot at sa usok mula sa gumuhong semento. Sa loob ng puting pasilyo ng pampublikong ospital, ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon ng paghihirap para kay Paulo at Maya. Ang amoy ng gamot at ang malamig na simoy ng aircon ay hindi nakapagpatahimik sa nag-aapoy na kaba sa kanilang mga dibdib. Paulo, hindi ko na alam ang gagawin ko, sabi ng doktor. Kailangan ng agarang operasyon para mailigtas si Lito, pero wala akong kahit isang sentimo na ganoon kalaki ang hahalaga. Ang boses ni Maya ay basag. Ang bawat salita ay tila isang patalim na humihiwa sa puso ni Paulo. Isang simpleng tindera lang ako. Kahit ibenta ko ang lahat ng mayroon ako, hindi sapat iyon. Hinawakan ni Paulo ang mga kamay ni Maya. Ang kanyang mga palad na puno ng kalyo ay nagsilbing sandigan ng dalaga. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Maya. Gagawan natin ang paraan. I promise you, hindi natin pababayaan ang anak mo. Nang hapong iyon, habang naglalakad si Paulo pabalik sa palengke upang humanap ng anumang paraan para makalikom ng pera, isang pagkakataon ang bumungad sa kanya. Sa isang madilim na sulok ng bodega, nakita niya ang isang makapal na envelope na naiwan ng isang mayamang supplier ng mga gulay. Nang silipin niya ang loob, ang kislap ng makakapal na bundle ng pera ay tila isang tukso na sumisigaw sa kanyang gitna ng desperasyon. Sa isang iglap, naisip niya na ito na ang sagot sa operasyon ng anak ni Maya. Maaari niyang kunin ang pera, sabihing wala siyang nakita, at mailigtas ang buhay ng isang bata. Ngunit habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang kamay sa envelope, ang mukha ni Rosa ay biglang nagpakita sa kanyang alaala. Naalala niya ang bawat sermon ng kanyang ina tungkol sa dangal at katapatan. Mga salitang dati ay binalewala niya, ngunit ngayon ay tila naglalagablab na gabay sa kanyang dilim. Ang tunay na yaman, Paulo, ay hindi ang perang ninakaw mo sa iba, kundi ang malinis na konsensya na daladala mo sa iyong pagtulog.
Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Paulo. Masakit, mahirap, ngunit pinili niyang tumayo ng matuwid. Kinuha niya ang envelope at hinabol ang supplier upang ibalik ito ng walang bawas. Ang pasasalamat ng supplier ay hindi nagdala ng pera, kundi isang uri ng kapayapaan na matagal nang nawala sa buhay ni Paulo. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa ospital. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng problema, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling buo. Pagdating niya sa billing counter ng ospital, handa na siyang magmakaawa na simulan ng operasyon kahit wala siyang pambayad. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa kahera ay nagdulot ng isang matinding gulat sa kanyang buong pagkatao. Mr. Paulo, bayad na po ang lahat ng bayarin para sa anak ni Maya. Maging ang mga gamot at ang recovery room ay naayos na po ng isang misteryosong donor na ayaw magpakilala. Wika ng kahera habang iniaabot ang resibong may tatak na fully paid. Hindi makapaniwala si Paulo. Mabilis siyang lumabas ng ospital. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang pahiwatig kung sino ang maaaring gumawa ng ganoong kalaking kabutihan. Sa gitna ng nagdidilim na paligid, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa kabilang bahagi ng kalsada. Isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang umaandar palayo. Ngunit bago ito tuluyang mawala, ang salamin ng bintana ay bumaba ng bahagya. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita ni Paulo ang mukha ni Rosa. Ang kanyang ina ay nakatingin sa kanya, walang galit, walang puot, kundi isang malalim na pagmamahal at pagmamalaki na tila ba sinasabi ng mga mata nito na narinig niya ang bawat tibok ng puso ni Paulo nang piliin nito ang dangal kaysa sa pera. Ang panginginig ng mga tuhod ni Paulo ay hindi na niya napigilan at sa gitna ng ingay ng lungsod, ang kanyang boses ay tila isang malabong bulong na pilit umaabot sa kanyang ina. Ina, ikaw ba yan? Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay tila yumayakap sa katahimikan ng maliit na parke sa tapat ng ospital. Ang mga dahon ng mga puno ay marahang sumasayaw na lumilikha ng isang malungkot na himig sa gitna ng kadiliman. Sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw, nakatayo si Rosa. Marangal, elegante, ngunit ang kanyang anino ay tila mas marupok kaysa dati. Hindi na nagawang humabol ni Paulo sa sasakyan dahil kusa itong huminto. At doon, sa gitna ng kawalan, muling nagtagpo ang mga mata ng ina at anak na pinaghiwalay ng galit at sakit. Dahan-dahang lumapit si Paulo. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay pabalik sa lahat ng kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa bara sa kanyang lalamunan. Nang makarating siya sa harap ni Rosa, ang panginginig ng kanyang buong katawan ay hindi na niya naitago. Ang kanyang ina ay nakatingin sa kanya ng may halong lungkot at isang uri ng pagmamahal na tila hindi kailanman naglaho sa kabila ng lahat. Nay, bakit? Ang tanging naisambit ni Paulo, ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pangungulila. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo, pagkatapos ko kayong itapon sa ulan na parang basura, bakit niyo pa rin kami tinulungan? Bakit niyo pa rin ako niligtas? Hindi agad sumagot si Rosa. Inabot niya ang pisngi ni Paulo, ang kanyang malamig na mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa magaspang na balat ng anak. Dahil bago ka naging isang malupit na lalaki, Paulo, ikaw muna ang munting sanggol na binuo ko sa loob ng 9 na buwan. Ang isang ina ay hindi kayang talikuran ang kanyang anak, kahit na ang anak na yon ang unang dumurol sa kanyang puso. Ang mga salitang yon ang naging hudyat ng pagbagsak ng huling pader sa dibdib ni Paulo. Walang pag-aalinlangan, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang mga palad na puno ng kalyo
ay mahigpit na humawak sa laylayan ng damit ni Rosa. At doon, sa gitna ng parke, ang kanyang mga hikbi ay naging isang koro ng pagsisisi. Ang bawat luha na pumatak sa semento ay tila naghuhugas sa mantsa ng kanyang nakaraan. Patawarin niyo ako, Nay. Napakasama kong anak. Nasilaw ako sa pera. Nalaso ng isip ko ni Cynthia. Kinalimutan ko ang lahat ng itinuro niyo sa akin. Ang bawat salita ni Paulo ay tila isang pagsusuka ng lahat ng dumi sa kanyang kaluluwa. Kahit anong parusa, Nay, tatanggapin ko. Huwag niyo lang akong iwan. Huwag niyo lang akong itakwil muli. Dahan-dahang lumuhod din si Rosa upang mapantayan ang kanyang anak. Hinawakan niya ang mukha ni Paulo at pinilit itong tumingin sa kanya. Doon, nakita ni Paulo ang katotohanang matagal nang itinatago ng kanyang ina. Ang mapupulang mga mata ni Rosa ay hindi lamang dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa pagod ng isang katawang unti-unti nang bumibigay. Paulo, anak, makinig ka sa akin. Ang bulong ni Rosa, ang kanyang boses ay tila isang kandilang paubos na ang mitya. Ginawa ko ang lahat ng ito, ang pagbabalat kayo, ang pagbawi sa yaman, ang pagsubok sa iyo, hindi dahil sa galit. Ginawa ko ito dahil kailangan kitang ihanda. Ang oras ko sa mundong ito ay pabilis ng pabilis na nauubos. May sakit ako, Paulo. Isang sakit na hindi na kayang gamutin ng kahit anong dami ng salapi. Ang mundo ni Paulo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay naging manhid sa balitang narinig. Ang takot na mawala ng ina ay mas matindi pa kaysa sa takot na mamatay sa gutom sa kalsada. Mahigpit niyang niyakap si Rosa. Isang yakap na tila ba sinusubukan niyang ibalik ang lahat ng lakas na nawala sa kanyang ina dahil sa kanya. Ang init ng kanilang mga katawan ay nagtagpo sa gitna ng malamig na gabi, isang sagradong sandali ng muling pagkakaunawaan. Hindi, Nay. Huwag. Kakabalik ko lang sa inyo. Ang pabulong na panalangin ni Paulo habang nakabaon ang kanyang mukha sa balikat ni Rosa. Sa pagkakataong yon, wala nang bilyonaryong Rosa o kargador na Paulo. Mayroon na lamang isang ina at isang anak na naghihilom sa gitna ng kanilang mga sugat. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming pagtatagpo, naramdaman ni Paulo ang biglang pagbigat ng katawan ni Rosa. Ang mahigpit na kapit ng kanyang ina sa kanyang likuran ay dahan-dahang lumuwag at ang bawat malalim na paghinga nito ay naging mababaw at putol-putol. Ang matatag na reyna na nakaharap sa buong mundo ay dahan-dahang humilig sa kanyang bisig. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit habang ang isang huling na pangangiti ng kapayapaan ay nanatili sa kanyang mga labi. Nay, Nay, gising! Attorney Ben, tulong! Ang boses ni Paulo ay muling napuno ng takot. Isang sigaw na humihingi ng himala sa gitna ng kadilimang muling bumabalot sa kanilang dalawa. Ang bawat patak ng gamot mula sa swero na dahan-dahang dumadaloy sa tubo ay tila isang munting orasan na nagbibilang ng bawat sandaling nalalabi sa buhay ni Rosa. Sa loob ng silid na yon sa ospital, ang tanging maririnig ay ang rhythmic at mechanical na paghinga ng oxygen machine na nagsisilbing pansamantalang buhay ng kanyang ina. Nakaupo si Paulo sa tabi ng kama, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at mga luhang natuyo na sa kanyang mga pisngi. Hindi niya binitawan ang kamay ni Rosa. Ang kamay na ngayon ay tila kasing gaan na lamang ng isang tuyong dahon. Ngunit para kay Paulo, ito ang pinakamahalagang bagay na hawak niya sa buong mundo. Sa gitna ng kanyang pananalangin, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Cynthia, ngunit hindi na ito ang babaeng nagniningning sa diamante. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling damit ay may mantsa ng dumi, at ang kanyang mga mata ay balot ng desperasyon. Sa sandaling makita niya si Rosa na nakahiga at ang karangyaan ng pribadong silid na yon, isang mapanuring kislap ang muling sumilay sa kanyang mga mata.
Paulo, honey. Ang bulong ni Cynthia. Pilit na pinapalambot ang kanyang boses habang lumalapit. I'm so glad I found you. I made a mistake, Paulo. Nasilaw lang ako dahil sa hirap na naranasan natin. But look, your mom is rich. She's the chairman. We don't have to live in Tondo anymore. Mag-apologize lang tayo ng sabay. Surely she will forgive us and give us back the mansion. Dahan-dahang tumayo si Paulo. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nakaramdam ng matinding pagkasuklam. Tiningnan niya ang babaeng minsan niyang inisip na mahal niya. At ang nakikita na lamang niya ngayon ay isang estrangherong walang kaluluwa. Lumapit siya kay Cynthia. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na hindi matitibag. Cynthia, umalis ka na. Huwag mo nang dungisan ang hangin sa silid na ito. Wika ni Paulo, ang kanyang mga mata ay matapang na nakatitig sa asawa. Hindi mo ba nakikita? Ang nanay ko ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay at ang tanging iniisip mo pa rin ay ang pera? You are not a wife, Cynthia. You are a parasite. At hinding-hindi ko nahahayaan na sipsipin mo muli ang natitirang buhay ng pamilya ko. Get out before I lose my remaining respect for your humanity. Paulo, you can't be serious. You're choosing this dying old woman over me? Sigaw ni Cynthia. Ang kanyang tunay na kulay ay muling lumitaw sa gitna ng kanyang galit. Hindi na sumagot si Paulo. Binuksan niya ang pinto at itinuro ang labas. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Isang pader na nagsasabing tapos na ang kanilang ugnayan. Wala nang nagawa si Cynthia kundi ang lumabas. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng puot habang nililisan ang pasilyo ng ospital. Nang muling bumalik ang katahimikan, dahan-dahang nagmulat ng mata si Rosa. Ang kanyang paningin ay malabo, ngunit ang mukha ni Paulo ang unang bagay na kanyang hinanap. Sa panginginig ng kanyang kamay, itinuro niya ang isang itim na folder sa ibabaw ng mesa, ang dokumento na magbabalik ng lahat ng yaman at kapangyarihan kay Paulo. Anak, ang lahat ng ito para sa'yo. Ang mahinang bulong ni Rosa, ang kanyang boses ay tila isang hangin na naglalakbay mula sa malayo. Umiling si Paulo, ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. Nay, hindi ko kailangan ng kumpanya, hindi ko kailangan ng mansyon o ang mga diamante. Ang kailangan ko ay kayo. Gusto ko lang na gumising kayo tuwing umaga at makasama ko sa hapagkainan kahit kape at tinapay lang ang pagsaluhan natin. Nay, please don't leave me yet. I want to be the son you deserve, not the billionaire they want me to be. Isang golden moment ang bumalot sa silid ng ilapit ni Paulo ang kanyang mukha sa kamay ng ina at hinalikan ito ng may matinding paggalang. Sa bawat haplos niya sa buhok ni Rosa, tila ba naglalakbay ang isang enerhiya ng pagmamahal na nagbibigay ng panandaliang lakas sa matanda. Ang bawat buntong hininga ni Rosa ay naging mas payapa. Tila ba ang kanyang kaluluwa ay sa wakas ay nakahanap na ng pahinga sa piling ng anak na muling nagbalik sa kanyang mga bisig. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang pumasok ang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng ngiti. Hawak niya ang mga resulta ng huling pagsusuri na magpapasya sa kapalaran ni Rosa. Ang bawat hakbang ng doktor sa maputing sahig ay tila isang mabigat na pasanin na papalapit sa kanila. Mr. Paulo, mayroon tayong malaking desisyon na dapat gawin. Ang operasyon ni Madam Rosa ay ang tanging paraan para pahabain ang kanyang buhay, ngunit ang tsansa ng tagumpay ay napakaliit dahil sa kanyang kondisyon. Isang maling galaw at maaaring hindi na siya magising. Ang desisyon ay nasa inyong mga kamay. Tumingin si Paulo sa kanyang ina pagkatapos ay sa doktor. Ang bigat ng responsibilidad ay tila isang bundok na bumagsak sa kanyang mga balikat. Ito na ba ang pagkakataon para sa isang milagro? O ang desisyong ito ang magiging huling paalam na hindi pa handang bigkasin ng kanyang puso? Ang bawat hibla ng liwanag mula sa sumisikat na araw
ay dahan-dahang humahalik sa malawak na luntian ng kabukiran sa aming munting farm sa probinsya. Ang hangin ay hindi na mabigat sa usok at pait ng lungsod, kundi puno na ng bango ng basang lupa at halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng kape. Malayo sa nakasisilaw na kislap ng mga chandelier at sa lamig ng mga pader ng mansyon, natagpuan ni Rosa ang isang uri ng katahimikan na hindi kayang bilhin ng kanyang bilyonaryong bank account. Nakaupo siya sa isang tumba-tumba sa tapat ng beranda. Ang kanyang katawan ay nakabalot sa isang malambot na abelyana, habang pinagmamasdan ng buhay na muling namumukadkad sa kanyang harapan. Nay, heto na ang mainit mong salabat. Kakatapos lang itong pakuluan ni Maya. Ang boses ni Paulo ay may kasamang lambing na matagal nang hinahanap ng puso ni Rosa. Dahan-dahang lumingon si Rosa at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakita niya si Paulo na papalapit, suot ang isang simpleng kamiseta at pantalon na may bakas ng putik mula sa bukid. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro pluma at mamahaling relos lamang ang hawak ay ngayon ay puno na ng kalyo at sugat mula sa pagbubungkal ng lupa. Ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng dangal at kapayapaan. Wala na ang anino ng pagmamataas. Ang tanging natira ay ang lalaking natutong tumayo gamit ang sariling lakas. Salamat, anak. Mukhang napasabak ka na naman sa bukid kanina pa, ah. Pansin ni Rosa habang tinatanggap ang tasa. Ang mainit na singaw nito ay humahalo sa malamig na simoy ng umaga. Enjoy po ako, Nay. Masarap sa pakiramdam na nakikita mong lumalaki ang mga itinanim mo. Ngayon ko lang naintindihan ang sinasabi niyo noon na ang tunay na bunga ay nanggagaling sa pawis. Sagot ni Paulo habang umuupo sa tabi ng kanyang ina. Sa kabilang bahagi ng bakuran, nakita nila si Maya na abala sa pagpapatuyo ng mga labahin kasama ang kanyang anak na si Lito, na ngayon ay masigla ng tumatakbo sa damuhan. Ang bawat halakhak ng bata ay tila isang koro ng pag-asa na pumupuno sa buong paligid. Paminsan-minsan ay nagtatagpo ang mga mata ni na Paulo at Maya, at sa bawat sandaling iyon, ang katahimikan ay nagiging saksi sa isang pag-ibig na hindi kailangang bigkasin ng maraming salita. Ito ay isang pag-ibig na binuo sa gitna ng hirap, paghilom at pagtanggap sa bawat depekto ng isa't isa. Nang dumating ang oras ng tanghalian, nagtipon-tipon sila sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang hapagkainan ay gawa lamang sa simpleng kawayan at ang kanilang pagsasaluhan ay simpleng kanin, inihaw na isisda at mga gulay na pinitas mismo sa kanilang hardin. Walang mga diamanteng kubyertos, ngunit ang bawat subo ay puno ng lasa ng tunay na kaligayahan. Ang golden moment ng hapon na yon ay nang abutin ni Paulo ang kamay ni Maya sa ibabaw ng mesa, habang si Rosa naman ay nakatingin sa kanila nang may basang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ito ang pangarap ko, Paulo, ang makita kayong ganito. Bulong ni Rosa, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang yaman ay nauubos, ang mga mansyon ay lumuluma, pero ang pamilyang may pagmamahalan ay ang tanging pamana na hindi kailanman mananakaw ng kahit na sino. Nay, hindi na ako babalik sa dating ako. Dito, kasama kayo at si Maya, nahanap ko ang sarili ko. I promise, hinding-hindi ko na sasayangin ang second chance na ibinigay niyo sa akin. Sagot ni Paulo. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng paninindigan. Habang unti-unting lumulubog ang araw, naglalatag ng kulay kahel at lila sa kalangitan, ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Napansin ni Rosa ang isang maliit na ibon na dahan-dahang lumilipad pabalik sa kanyang pugad sa itaas ng puno. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang buntong hiningang nagdadala ng lahat ng kanyang mga dusa at tagumpay. Ang operasyon ni Rosa ay naging matagumpay, ngunit alam niyang hiram na lamang ang bawat araw na idinaragdag sa kanyang buhay.
Habang tinitingnan niya ang kanyang apo na natutulog na sa kandungan ni Maya at si Paulo na masayang naglilinis ng mga kasangkapan, isang munting tanong ang dahan-dahang gumapang sa kanyang isipan. Sapat na ba ang mga sandaling ito upang takpan ang lahat ng sugat ng nakaraan? At handa na ba ang kanyang puso na harapin ang huling paglubog ng araw ng may ganap na kapayapaan? Ang bawat paglubog ng araw sa aming maliit na farm ay tila isang obra maestra na sadyang ipininta ng tadhana para sa amin. Sa loob ng ilang buwang pamamalagi rito sa probinsya, ang bawat sugat sa aming mga puso ay dahan-dahang naghilom sa ilalim ng init ng tunay na pagmamahalan at ang lamig ng payapang simoy ng hangin. Wala na ang kislap ng mga diamante at ang ingay ng mga party sa lungsod. Ngunit ang bawat ngiting nakikita ko sa mukha ni Paulo ay mas nagniningning pa kaysa sa anumang kayamanan na dati kong pinanghahawakan. Napatawad ko na ba si Paulo? Sa bawat oras na nakikita ko siyang masayang naglalaro kasama si Lito? O ang bawat maingat na pag-alalay niya sa akin tuwing ako ay naglalakad sa hardin? Nararamdaman ko ang sagot. Ang kapatawaran ay hindi lamang isang salita, kundi isang proseso ng muling pagtitiwala na nakikita ko sa bawat kilos ng aking anak. Hindi na siya ang lalaking nasilaw sa pera. Siya na ngayon ang lalaking natutong magmahal nang walang hinihintay na kapalit. At ang kapayapaang nahanap namin dito sa gitna ng simpleng pamumuhay ay ang pinakamalaking tagumpay na nakamit ko sa aking buong buhay. Nay, tinitingnan mo na naman ang malayo. Baka lumalamig na ang iyong soup. Ang malambing na boses ni Maya ay bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Lumapit si Maya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalinga. Sa kanya ko natutunan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng bank account, kundi sa laki ng pusong handang tumanggap sa isang taong nawawala. Siya ang naging anghel na gumabay kay Paulo pabalik sa akin, at sa kanya ko ipinagkakatiwala ang bukas ng aking anak. Napakaganda lang ng paligid, Maya. Minsan, kailangan mo palang mawala ang lahat para mahanap mo ang tunay na mahalaga. Ang bulong ko habang hinahaplos ang kanyang kamay. Isang munting balita ang nakarating sa amin tungkol kay Cynthia. Balita ko ay iniwan din siya ng lalaking kanyang pinagpalit kay Paulo matapos maubos ang mga nanakaw niyang pera. Ngayon ay nag-iisa siya at nagdurusa sa mga maling desisyon na kanyang ginawa. Ngunit wala na akong puot sa aking puso. Ang karma ay may sariling paraan ng pagtuturo at ang mahalaga ay narito kami, buo at masaya. Ang aral na nais kong iwan sa inyong lahat na nakikinig ay simple lamang. Huwag nating hayaang ang ating mga ambisyon at ang kislap ng material na bagay ay magbulag sa atin sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ang pamilya, ang dangal, at ang katapatan sa sarili. Ito ang mga pundasyon na hindi kailanman maguguho ng anumang bagyo. Ang pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao, ngunit ang pagbabago at ang pagbabalik sa ating pinagmulan ay ang siyang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa ating pag-iral. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa aming tahanan, narinig ko ang mahinang himig ni Paulo habang kinakantahan si Lito upang makatulog. Isang huling tingin sa larawan namin sa dingding, isang inang nakangiti, at isang anak na muling nahanap ang kanyang landas. Ang aking misyon bilang ina ay tapos na. Maaari na akong pumikit ng may ganap na kapayapaan dahil alam ko na ang pamanang iiwan ko ay hindi mga gusali o ginto, kundi ang isang pusong natutong magmahal, magpakumbaba, at higit sa lahat, ang magpatawad. Nahanap na namin ang aming langit sa gitna ng lupa. At sa huling tibok ng aking puso, ang tanging madarama ay ang walang hanggang pasasalamat